we have broken families because there's no peace in the home. There's no peace in the relationship between the husband and wife. There's no more peace among the children. Wala hong kapayapaan. What do you expect? Kung walang kapayapaan sa pamilya, walang kapayapaan din sa komunidad. At kung walang kapayapaan sa pamilya, ano aasahan mo sa mundo kanyang ginagalawan? Expect that there would be chaos in the world. Kaya kung ang bawat pamilya ay pumupunta sa direksyon na ito ng kapayapaan, then I will tell you, we have a good chance towards the next generation. And our text is leading us towards this. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Nang ang kanyang mga alagad ay kanyang pong iiwan, meron siyang kapahayagan. Ang sabi po niya, ulitin natin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. So meron iiwan. At ang iniwan na yon ay kapayapaan. At kaya ito ang hamon sa bawat pamilya. We are being called to peace. Because peace, yun ang kapayapaan. Yun ang iniiwan. At yun ang gusto ng Panginoong Jesucristo doon sa kanyang mga iiwanan, magkaroon ng kapayapaan. At ibinibigay po yan ng Diyos. Anong sabi po niya? Iniiwan niya ang kapayapaan sa atin. Itutuloy ko po ang sabi ng talata. Ang aking kapayapaan. Ano ang klaseng kapayapaan? Iba pong klaseng kapayapaan. Kapayapaan na nagmumula at nanggagaling kay Jesus mismo. Kaya sabi niya, iiwan ko kapayapaan sa inyo. Pero may kasunod, ang aking kapayapaan. Meron pa ng kapayapaan na nanggagaling kay Jesus at ang kapayapaan na ito ay ibang klaseng kapayapaan at binigyan ng distinction. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan. So meron ng kapayapaan na ibinibigay ang sanglibutan, may kapayapaan na ibinibigay ang Panginoong Hesus. Ang ibinibigay ko ng sanglibutan ng kapayapaan, it's more of an agreement. It's more of a truce. Magiging payapa naman ang mundo para sa pamamagitan ng pag-uusap. O, huwag ka nang gagamit ng atomic bomb. Huwag ka na rin gagamit ng ganito. Pag may agreement kayo, payapa. Huwag ka nang magagalit sa akin. Huwag ka nang magmumura sa akin. Magkasundo tayo, payapa. Huwag ka nang pupunta doon sa hindi magandang pinupuntahan. Diyan sa Mabini. Huwag ka na rin pupunta sa ganitong kalagayan. Magkasundo tayo, payapa. Huwag ka na magagalit sa akin. Huwag ka na rin magmumura sa akin. Magkasundo tayo, payapa. Ang mundo ko, ang kapayapaan ay nababatay sa kasunduan. Ang kapayapaan ng mundo, mga kapatid, ay kailangan mo meron kang ibibigay para ang kabilang naman ay merong ibigay at kayo po ay magkaayos. Hanggat wala hong ganitong sitwasyon, mga kapatid, lagi hong may alitan. Kaya ang bansa ay nag-aaway sapagkat hindi ho sila magkasundo sa dapat nilang pagkasunduan. Kagaya ng Pilipinas at ng China. Ang sabi ho ng Pilipinas, huwag kayong mangingisda dito sa aming kinalalagyan. Ang sabi ng China, hindi inyo yan, amin yan. Hanggat hindi ho sila magkasundo, mga kapatid, hindi ho magkaroon ng kapayapaan. Sa madaling salita, ang mundo, nababatay ang kapayapaan sa kasunduan. Tingnan po ninyo yung nangungutang at nagpapautang. Sino ho dito ang may utang? Sino ho dito ang nagpapautang? Pag hindi ho nagkasundo yan, saan ang punta?
sa korte. Kailangan ng may kasunduan para payagan. Pero itong payapaan na ito na sinasabi ng Panginoon Hesus, ang sabi niya, payapaan na binibigay ko sa inyo. Ang aking kapayapaan, God, through Jesus Christ, is giving us a different kind of peace. A peace that comes from Jesus Himself. And therefore, it is Jesus' peace. Ang kapayapaan na inihahamon sa bawat pamilya na itong pupuntahan niya, kapatid, hindi kapayapaan ng mundo, kundi kapayapaan na nanggagaling kay Jesus. Tanong, have you tried the peace of Jesus? Nasubukan na ho ba ninyong maranasan yung kapayapaan na nanggagaling sa Panginoong Jesus? Maaaring hindi pa. Bakit hindi niyo subukan? Baka maiba naman po ang kalagayan ng pamilya kung tayo po ay titingin sa bagay na ito. Ngayon, mga kapatid, families are called to peace in Jesus. Because this is the peace that we need. It is not the peace of the world, but the peace coming from Jesus Himself. And every family must have the peace of Jesus because this is the promise of Jesus to us. Kung naghahanap po ang bawat pamilya ng kapayapaan dahil ito tinatawag sa Kanya, huwag kunin yung kapayapaan ng mundo, kundi kunin niyo yung kapayapaan na nagagaling kay Jesus. Because if we have the peace of Jesus, our hearts will not be troubled. Anong sabi niya dito? Iniiwan ko sa inyo kapayapaan, ang aking kapayapaan. At pagkatapos, ang huling bahagi nito, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. This is the big difference. The peace of Jesus is that when we receive it, ano sabi po dito? Hindi na kayo mababalisa, hindi na kayo matatakot. Pero kung kayo mga kapatid laging natatakot, kung kayo po laging nababalisa, ang kapayapaan mo na inyong inaakap, hindi yung kapayapaan ni Jesus, kundi kapayapaan ng mundo. Hanggat wala kong agreement, hindi ko matatahimik yan. But the peace of Jesus is quite different. Dahil pag inaakap po natin ang kapayapaan ni Jesus at ang kapayapaan ito ang ipinamumuhay ng pamilya, ang sabi po niya, hindi na kayo mababalisa, hindi kayo matatakot. Bakit ito natatakot ang tao? Bakit ito nababalisa ang tao? It is because they don't have the peace of Jesus. What they have is the peace of the world. Ngayon kapatid, what is special in the peace of Jesus? Ano bang mayroon sa kapayapaan na ito ni Jesus? Iba ba ang kapayapaan ni Jesus sa kapayapaan na kanyang binabanggit tungkol sa mundo? Alam po ninyo yung salitang peace, kapayapaan. Sa Griego na pagkakasulat po dito ay airanai. Kaya doon yung mga pastol na nagsasabing peace on earth, na sinasabi doon ng anghel sa mga pastol, airanai po yan. Yung binabanggit ni Jesus dito ay airanai.